Uh, After graduation, 1970, nag report kami sa kwan sa kay General Elito, CGPA siya noon nung graduation. Then during the time, masyadong sikat yung Special Forces at saka Airborne. Hindi pa kilalang Ranger noon nung panahon na yon. So lahat kami sa kwan class 70 nung call kami kay General Elito, nagtanong siya sa amin kung anong gusto namin. And then, we requested for airborne training. Lahat kami, buong class yun. Then, sinabi niya sa amin, instead of airborne training, we'll give you ranger training instead. Sabi niya, ano bang magagawa ng airborne, hindi magagawa ng ranger? Then, he explained to us the advantages ng ranger operations. Of course, it's understandable dahil father nga ng Scout Ranger si General Elito. And then many of us were convinced sa sinabi niya at marami ding medyo hesitant pa sa mga sinabi niya because noon palagi ang Special Forces sa sa highlights. And because maraming premier doon sa Special Forces group nung panahon na yon. So, pagkatapos ng interview, many of us were convinced na wala kaming magawa. Besides, kung hindi kami ma-convince, wala namin kaming magawa because it was the CGP who decided na mag-basic ranger training kami. And so, after our COC, nag-ranger training kami. Then, of course, given by the Special Forces Group. Nung panahon na yon, ang mga personnel ng Special Forces were, most of them premiers, mga class 66, karamihan. General, later become General, so sabihin ko na lang General Espina, General Alvis, General Monte Sanchez, basta maraming premier doon o part of the airborne unit na nag-conduct ng basic ranger training. We call it basic ranger training because of course ang mga airborne noon, mga special forces, hindi naman scout ranger. But based sa mga POI ng ranger sa states at saka ibang parts ng scout ranger, yun ang tinuro sa amin. So in short, nag-graduate kami with the basic ranger course ang aming diploma. But of course, when I graduated, I was not really convinced with the rangering operation dahil hindi pa proven noon. So after graduation from the basic ranger training, I was assigned in the 3rd Division sa Cebu. Cebu pa noon ang 3rd Division, which was the most preferred assignment noon ng bagong graduate compared sa Luzon and Mindanao. Ang Mindanao noon ang pinaka-ayaw namin. And I was lucky, tatlo kami na assigned sa Cebu. Although most of us volunteered to be with the 3rd Division in Cebu. So in Cebu, I was assigned with the 11th IB. Primero, I was assigned with the training group. Nagtitrain kami because wala pang masyadong combat operations noon, training lang. Then, in somewhere in sometime in August, nangyari itong sa Cotabato, Boldon, Cotabato, nagkagulo. When the PC Battalion in Boldon
di ang battalion commander na wounded. May order kaagad na padala kami sa Cotabato. So one company, because that was only the regular company sa 3rd Division ng panahon na yon, pinadala kami sa Boldon, Cotabato. Na-assign kami na-attach kami sa 4th Infantry Division. So, pagdating namin doon, medyo nakakatakot because everybody was in combat uniform and combat alert. Because that was the day also na tinamaan ng battalion commander at in-evacuate, who was incidentally ang battalion commander ng PC noon ay isang scout ranger din, the old scout ranger graduate, or sabi nila natin old scout ranger graduate dahil natin sa bagong graduate, bagong ranger. So in Boldon, actually we did not had action sa Boldon ang 11th IB because nagkaroon ng peace talk with the mayor, was the leader din sa Boldon, and we were able to enter Boldon na walang gulo. Although before that, medyo may konting mga skirmishes outside ng Boldon because ang rebuild din noon sa Boldon medyo medyo magandang fortification nila, hindi papasok. Kaya kinakanyo na lang natin 105 ang ginagamit doon. Mga position namin, it's around 3 kilometers from Boldon. Talagang gira sa sini na mayroon kaming front. Tapos, ang sabi sa amin, mga 100-200 meters in our front, pag may mga kalaban na parang naka 45 kami doon, nagpapaksol kami, paksol doon sa harap namin, nakapaksol din yung mga kalaban at require kami noon na mag-helmet pa, talagang combat uniform, combat ready. Then we had the peace talk at na-meet namin yung mga tao sa Boldon. So after Boldon, napa-pull out kami bigla because may nangyari sa parang may malapit ng eleksyon noon. Election, and we were sent to Malabang, Lanao Sur for election duty. So from Boldon, nagmotor kami to Malabang, Lanao Norte. I stayed there for 1 week, election duty. Then, from Malabang, hindi pa dumating ang eleksyon. Maganda na sana yung aming gawa doon sa ginagawa sa Malabang. Then dumating uli ang message na we are being sent to Upi, Cotabato for election duty dahil nung panahon niyan mas critical ang Upi, Cotabato. That is North Cotabato. So in short, ang platoon ko pumunta sa Upi. Ang ibang kasama ko sa kumpanya, yung company commander, napunta sa Cotabato rin, somewhere in, pero hindi ko kasama sa Upi. Ako lang hiniwalay, pinapuntang Upi, where it become medyo, nung panahon yan, medyo critical
because of the rivalry between the Muslim incumbent mayor, Dato Puti, si Dato Puti, ang kalaban niya ay former PC officer na si Captain Trungco na sobrang tapang. Si Dato Puti Sinswat naman, yung incumbent, I think the youngest sa mga Sinswat brothers noon sa Cotabato. So in short, doon kami nabutan ng eleksyon. But then, pagkatapos ng eleksyon, may nangyari sa in one of the barangays sa Kapatagan, Lanao Norte ito. So from Upi, Cotabato, nag-move ang kumpanya namin sa Kapatagan, Lanao Norte. Bago pala gusto ko masasabi ang mga komposisyon ng company na pinadala from Cebu na pinadala sa Mindanao. My company commander noon was First Lieutenant Garcia, PMA Class 67. The XO was then Second Lieutenant Roy Simato, nagiging Cebu staff. Ako ay third platoon leader. Siguro magtataka kayo bakit third platoon leader ako. Mga first and second platoon leader, mga reserve. Because when there was a plan noon sa Cebu, na padala kami sa Cotabato, sa Mindanao, hindi ako naniwala. And medyo masama ang loob ko because magkaklase kami ni Roy, but dahil mataas ang seniority list niya, he was made the XO, ako ay platoon leader. So medyo masama ang loob ko sa kumpanya. Hindi ako masyadong nag-attend ng mga training pa lang. So I was made nasa ibaba pa ko ng mga reserve na platoon leader nung pumunta kami Mindanao. But then sa Mindanao, medyo pinakita ko medyo magandang pinakita ko. So by the time we returned, we were pulled out from Mindanao, ako na naging first platoon leader. Ibig sabihin, medyo na-promote naman from the third platoon leader, naging first platoon leader ako. Anyway, nung nandoon na kami sa Kapatagan, may isang barangay doon na medyo pinakamagulo sa lahat. Because prior to that, 3 days before that, iyon ay minasakir ang isang baryo. Dahil nagkagulo na doon, by the way, ang kalaban noon sa Lanao Norte ay, ang tawag pa noon ay Barakuda. Hindi pa uso yung mga imailip. So, Barakuda ang tawag doon. Actually, they are the Maranao na mga rebelde nung panahon na yon. So, itong isang baryo doon, during that time, pinakamalaking baryo, parang bayan na rin. Later on, naging bayan ito ng Lanao Norte. Ito ay ang Buryasan. When we entered Buryasan, abandon ito. Ang nabutan namin doon, yung PC company na pinalitan namin. And then I was briefed by the company commander, dahil isang platoon lang ako, na-brief ako na mga 500 meters sa CP ng bayan ay mga kalaban na. At halos lahat na bahay doon, abandon. Walang karotao. May maliit na grupo
na may tao at ang doon ko, yun ang mga ilaga. Of course, when I was in Cotabato, doon ko na-meet sa OP ang unang mga ilaga. And then, I was surprised na mayroon din pala sa Lanao. And later on, I learned na yung mga taga-Lanao nung magkagulo, naghingi ng tulong sa mga kamag-anak nila sa Cotabato. Hindi yung mga ilaga na medyo malalakas ang loob. At nung panahon na yun, nagkakalat ng kanilang mga anting-anting, pumunta ang iba doon sa Lanao Norte to response sa mga relatives nila at sa mga Christian doon na beleaguered dahil na masakir ang isang bus, I think mga 18 ang patay doon ng mga Kristiyano na mag-evacuate sana. Ang mga tao doon sa Buryasan nag-evacuate sa mga kamag-anak nila sa Misamis Occidental. I think that is in itong kapital ng Misamis. Doon sila nag-evacuate. Ang truck nila na checkpoint at minasakir ay in-evacuate doon. That's the reason na pinadala kami doon. At nung panahon na yon, halos lahat ng barangay, although it was a Christian town, municipality, or barangays, ang lahat na maliliit na barangay doon sa paligid, na ubiran na ng mga rebelde, ng mga barakuda. So starting when nang dumating ako, isa-isa ko cleaner. One day, one baryo, edi ang pag-clear ko doon. At kinumbinsi ko ang mga taga Osami City pala sa nag-evacuate. Mga evacuees na bumalik. May pari doon, pinapamisa ko para makita ng tao na peaceful na medyo na bumalik. So, in less than 2 weeks, na-clear ko yung Buryasan and vicinity. Medyo doon ako nakilala at medyo doon din kumalat na may anting-anting ako. Because during the time, may ang means of transportation doon, kabayo. Pero ang kabayo nila doon maliliit. During our operations, marami kaming na-recover ng mga kabayo na maliliit. At binigyan ako ng isang kabayo doon, ng isang sundalo. So, because I was a lieutenant, para pakita na parang cowboy, sumasakay ako sa kabayo niyan during our operations. Tapos, sunod yung platoon ko. At saka, of course, may mga ilaga kami kasama that we use only as guide. So, ganun ang nangyayari. So, later on, pagkatapos noon, I was, parang nakilala ko doon, tawag nila sa akin doon, liberator ng Buryasan. So, when my company commander come, si Lieutenant Garcia at saka sina Lieutenant Simato, nung medyo nakuha ko na yung area, excuse me, lang din namin kayo ng kape. Pakahanan namin lang kayo ng kape din. So, anong nangyari sa after pumunta sa inyo si yung company commander niya at si... nung nandoon na, so, dahil akong nauna doon, sa maraming bahay doon, malalaking bahay, maraming malalaking bahay. Kaya, puro abandon yun. So, pinilian ako ng mga bata ko ng yung pinakamagandang bahay doon. So, pinakamagandang bahay doon sa Buryasan, binigay sa akin. Dahil abandon na
which I occupied. Ginawa kong CP. So, nung dumating yung ibang kasamahan ko, dahil pinilian na kanya-kanya na silang hanap ng kanilang mga CP. So, mas malaki ang aking CP, mas magandang CP ko, kina CO, Lieutenant Garcia, and General Simato. So, since I was considered parang liberator ng Buryasan, ako ang medyo malapit sa mga tao. Dahil sinabi ko araw-araw, nakukakuha ako ng isang village na nililiberate. And that was the time also na medyo kumalat na may anting-anting ako dahil kasakay ako sa kabayo. Tapos, ang style kasi doon sa Lanao Norte, pag pumasok ka sa teritoryo ng kalaban, malayo pa, pinapaputukan ka, makita mong usok at rinig mong putok. So alam ko na hindi pa kami abutan kasi malayo. So pag nagputukan, hindi ako umaalis sa kabayo. Yung mga tao ko siyempre dapaan, medyo sabi ko malayo pa yan. So sa akala nila hindi ako bomba kasi hindi ako tinatablan. But in-estimate ko ang mga usok ba ng putok. So ramdaman ko ng mga bulong-bulungan na may anting-anting ako. At saka mga tao ko rin, kinakaibigan nila lahat ng may laga. Halos lahat may anting-anting. So, ang uso ng anting-anting noon, yung X7. Mga 1971, X7 na pabango ba yan? O, pag lumapit na kami niyan sa mga objective namin sa kwan, maamoy mo ng X7 yan. Kasi bubuksan na nila yung lahat ng X7. And of course, I do not discourage them. Although, hindi ko rin encourage. Because, tumatapang yung mga tao dahil sa anting-anting na yon. Dahil naniwala sila na hindi sila tatablan. At in short, na clear namin itong buong Buryasan. In fact, inimbita ako sa Osami City noon, 3 days. First class ang accommodation ko doon sa mga evacuation. Dahil nga sa nangyari sa doon sa Buryasan. Ngayon ang Buryasan na yan, naging town na yan. Siguro hindi na nga nila matatandaan kung ano nangyari. But doon ako nakilala sa Buryasan. So, after Buryasan, medyo malapit na lang ang eleksyon doon. May nangyari naman sa I think after Buryasan pala, wala na. Ni-recall na kami sa Cebu because that was December of 1971. Ni-recall ng buong kumpanya at hindi. Sorry. After Buryasan, nagkagulo naman sa dito sa may from Buryasan, pumunta kaming Kapatagan. The same Lanao del Norte. Actually, hindi siya Kapatagan. It's a town next to, but it's going papunta ng Iligan na bayan nito. Dito nangyari yung narinig ninyo, dito yung Takob Massacre. Wala pa kayo siguro nito. Yung Takob Massacre, dahil pinadala from Cebu, nag-organize na ng ibang kumpanya doon na dinagdagan ang trupa sa Mindanao. And we were joined by the Bravo Company ng 11th IB from Cebu.
I'm not very sure ng sikat na bayan ito. Medyo nasa kwan ko na eh. Patigil namin doon sa mga O mapa nga. So, ano pala yun? How did it feel, sir? Kayo nun, sir, ano na-feel niyo as platoon leader nun, sir, from... Actually, yung din siguro na feel, ang mga feeling mo, parang feeling ng tiniente na gusto mo palagi action, di ba? Action. But of course, kahit gusto mo action, kung nandiyan na, medyo may kaba ka rin, kakabahan ka rin. So, parin ito, kaya lang medyo pinapakita ko lang sa mga tao mo, ikaw, premier, medyo, in fact, kaya lumakas din ang loob ko, dahil yung isang famous platoon sergeant din ng kuwan noon, ng Alpha, medyo ang reserve ang platoon leader niya. So, hindi sila masyadong, when we were involved doon, and dito sa ibang lugar, hindi sila masyadong nagpapatrolya. Ako araw-araw ako nagpapatrolya. So, dahil hindi nagpapatrolya ang mga platoon leaders ng ibang platoon, ang platoon sergeant nila, in fact, minsan narinig ko nung sinasabi sa mga tao, medyo alanganin magpatrolya. Bakit kayo takot magpatrolya? Si Lieutenant Javier nga, PMA, may kinabukasan, hindi takot. Tayo pa. So, medyo taba din sa feeling mo na ganun palang tingin siya ng tao. So, nung nandun kami sa nandun na kami sa medyo malapit sa Bacolod Town to eh. Next. Doon nangyari ang masakir naman. Involved naman ngayon ang platoon ng classmate ko na sumunod, Lieutenant Marquez. Naging colonel ito, but because of that kaso niya na I think mga 2 taon bago natapos, o nag-start second lieutenant, nakaalis siya sa Cagayan de Oro, na-touch na siya sa 4th Division dahil sa kaso niya. Nakaalis siya doon, mga captain or major. Ang tagal ng kaso. He was exonerated sa massacre dahil more than 30 ata namatay na mga noon, na mga civilians na Muslim. At ang na-involve doon yung platoon ni classmate ko, Lieutenant Marquez. So, after that, bumalik na kami sa Cebu.